Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Dahil alam niya, may genetic predisposition yan para pagiging diktador at para maging magnanakaw. O, di ba? Kaya never niya kinonsider na suportahan niya si Marcos Jr. In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ng kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture nung panahon ni Presidente Duterte. Mantakin nyo, kung tinalaga siyang, kung inappoint siya na Secretary of Agriculture ni Presidente Duterte, di lahat ng problema natin ngayon, naging problema natin nung panahon ni Duterte. Nakita niyo naman estilo ni Duterte. Nung tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Tinawagan ko. Abay nang kinuha ng telepono, sabi niya, "Putang! Ilawas mo ang aking bigas. Papatayin." Di lumabas ang bigas. Mantakin nyo, kung si Junior nakaupo, la 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 la, tumataas ang presyo ng bigas, la 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 la. Di ba ganyan naman ang nangyari ngayon? Wawa sila. Di makabili ng bigas. Mayaman kami. Dami namin nakaw ng tatay ko. At dami namin kita pa. Pakialam namin sa mga nagugutom na mga Pilipino. Di ba? Pabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Lisa Araneta, galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa character. Alam niyang bulok ang Marcos, hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. At kaming dalawa ni Inday Sara hanggang ngayon walang sinabi ko, hindi, anong sinabi ko sa inyong dalawa? In fairness, hindi na niya sinasabi yun. Napagod na siya. Paulit-ulit na, anong sinabi ko sa inyong dalawa? Sorry na nga po, budol na nga, guilty na nga as charged, okay? So anyway, yun po, anong ibig sabihin ni Inday Sara, nakalimutan ko, didiscuss ko pala yan. Ibig sabihin, pag siya'y pumulit umuwi, peg, wika nga ni Maharlika, gurgur. At hindi po ako talagang magugulat kung talagang gugurgurin ng presidente kung siya'y makauwi ngayon, dahil ang gusto talaga nila, pulbusin ng Duterte, tanggalin ang lahat ng banta sa kanilang pagnanais na manatili sa pwesto till kingdom come. Alam mo, nakapagtataka no? Gaano mo pipigilan yung iyong paghangad sa kapangyarihan? How much is enough? Hindi pa ba sapat na sang-ayon sa Guinness Book of World Record, Marcos na ang pinakakorap sa buong kasaysayan ng buong daigdig. At nais pa nila magpatuloy sa posisyon. Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga apo sa tuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila? Gusto pa rin nila? Mas lalo pang marami ang kubra nila? Wala talagang limitasyon ang pagiging gahaman sa pera, sa kapangyarihan. But there has to be an end to this. At yan ang aking pakiusap sa aking mga kababayan. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na sinugi natin yung pamilyang yan, nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin at tsugiin ang mga walang kwentang mga lider. Paumanhin po, nabudol tayong lahat. Pero ngayon nakita na natin kung gaano kabulok itong sistemang ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan para lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Tama ba ho o mali? Lahat ng tama, raise ng hand. Lahat ng tama, like.
Hindi na po pwede tayo magtagal na ganito. Yan din po ang sinabi ni Inday Sara dito sa rally sa Daheg. Kung tayo po ay mag-aantay ng 2028, wala na po tayong 2028 at the rate na lumulubog ang bansa sa ilalim ng administrasyon na ito. Karapatan niyo po yung husgahan. At dahil nasa saligang batas ang people power, Judge Santiago, pasensya ka na. Hindi mo ako madidemanda ng inciting to sedition dahil ako, alam ko ang limitasyon. Ang sinasabi ko lang, mag-people power na tayo dahil yan ay legal ayon sa ating saligang batas. Ang mali po ay yung ginagawa ng mga kakampi ngayon ng Marcos Jr. na CPP-NPA na gumagamit ng dahas, pinapatay ang kapwa Pilipino. Pero hindi po mali ang magsabing mag-people power na tayo dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ay kabahagi ng kasaysayan. At kung minsan nag-people power tayo laban sa isang Marcos, mag-people power na naman tayo laban na naman sa isa pang Marcos dahil sa kalabisan nila sa kapangyarihan. Hindi po tayo yan madidemanda ng kahit anong kaso dahil ang aking lisensya para magsabi na mag-people power tayo sa ligang batas. Sa mapapayapang pamamaraan, walang gamit ng dahas at hindi papatay ng kapwa Pilipino. Medyo nakakapagod na rin po talaga, no, na talagang ginigising natin yung mga tao na maghusga na. Pero kung titigil na po tayo, baka humupa na naman ang ganit ng taong bayan. Dulot ng pag-aabdak at pagkikidnap kay Presidente Duterte at pagdadala sa Daheg. Hindi po matatapos itong ating impyerno na dinadaanan ngayon sa Pilipinas kung hindi po tayo maghuhusga at kung hindi natin gagawin ang katungkulan natin bilang mamamayan na iwasto muli ang pamamaraan sa ating gobyerno. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, reporting live from the Netherlands, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Usapan, ano bang itsura nitong kulungan o detention facility ni Presidente Duterte? Hindi niyo po talaga dapat tawagin siyang kulungan kasi wala po yung rehas. Walang hinaharikan na rehas. Siya po ay parang dormitoryo. Pero ang tawag po ng mga taga-Europe dyan sa facility na yan ay Hilton of Prisons. Bakit? Well, ngayon po makikita natin kung ano ang itsura ng detention facility ni Tatay Digong. No? Siyempre po, maganda man yan, ginunto ang hawla pa yan, ay hawla pa rin, pero at least alam natin na walang rehas na hinahalikan ng ating presidente. Saan ba ho nakalocate ito? Ito po ay located sa Daheg. Ito po ay malapit sa dagat. Tabing dagat po siya. Kaya naman, ang Tatay Digong, no, kahit paano nakakaamoy ng singhot ng dagat. Kasi alam niyo naman, miss na miss niya ang Davao dahil ang Davao ay katabing dagat din. Scheveningen, iwak ba ko ng pronunciation nila, napakahirap ng pronunciation nila dito sa Holland, no? So Scheveningen ata yung pronunciation. Pero ang tawag po dyan ay Hilton of Prisons. Unang-una wala pong rehas. Para lang siyang hotel talaga, no, na room by room. Hindi po yan nakarehas. Ang kwarto nila, may kama, merong computer, mantakin nyo yan. At dun sa common facilities, abay, meron pang kitchen para makapagluto yung mga detainees at merong library at believe it or not, merong pang gym. Siyempre po, it is state of the art of prisons dahil siyempre ang ICC nais nilang isipin na talagang sila ay nagpo-promote ng katarungan at its best, no? Kaya pati yung karapatan ng mga detainees para sa makataong facilities ay sinigurado nila. Tera kayo, pasok tayo. Tingnan natin itong prison, yung detention facility ni Tatay Digong. Okay. Bakit kaya i-flash na natin ang una nating larawan? Okay? Actually, sa aking computer ay hindi pa lumalabas. Ayan, ngayon pa lang lumalabas. Parang meron pa lang delay talaga. Pero anyway, bukod po doon sa, ito yung entrance na, no? Nakikita nyo na ngayon yung entrance, no?
At ito yung pangalawa ngayon, nakikita nyo, ito yung mga kwarto. Nakikita nyo po na walang rehas. Yan po ang kwarto ng mga detainees. No? Ang bilis naman, dahan-dahan lang. No? Ang bilis. Balik mo doon sa detainees. Kwarto muna ng detainees. Napakabilis. Naku, ano ba yan? Anyway, sige, mabilis po yan, pero babalikan natin ulit. Ha? Yan yung mga facilities. Pero balikan natin at yan yung hospital. Okay, balikan natin. Okay, una, yan yung common kitchen. Stop. Yan muna yung kwarto. Nakikita nyo po ha, wala siyang kasama na ibang detainee. Tapos dyan po sa kwarto niya, meron pang computer. Bagamat hindi po siya nakakabit. Ito po yung entrance para siya malapalasyo. Ito po yung mga kwarto. Now, pagkatapos ng ito yung hapagtulugan niya, ang next one na papakita nating slide ay, next slide please. Medyo nahihirapan ata ang synchronization. Ayan na naman, bumalik doon sa tore. Ito yung mga kwarto. Pansinin niyo po ha, walang rehas. Wala pong hinahalikang rehas. Okay? Ito naman po ang kitchen facilities. So, tignan nyo ha, ang kitchen facilities. Merong kitchen facilities ang kada room nila. No? Hindi lang kapag kainan, meron pa silang kung magluluto sila, ay po pwede silang magluto. Merong microwave po, no? At merong sink. So para talaga siyang mga condominium units talaga. Bagamat ang tawag talaga nila rito ay Hilton of Prisons. Sige, tignan pa natin yung ibang larawan. Okay? Ang susunod na larawan naman ay, siyempre hindi ko alam kung ano yung susunod. Ha? Nakatingin din ako dun sa camera. No? Okay, anong susunod na larawan na papakita natin? Ang next na larawan ay yung common siguro, yung common facilities. Ito, common facility. Ito ay parang, sandali atin titignan ko kung ano to. Ito ay parang social hall. No? Ayan, makikita nyo, no? Meron silang mga recreation facilities. Diyan sila nakikita-kita ng mga kapwa detainees niya. Ang kwento po ni VP Sara, abay, kaibigan na niya lahat doon. Yung mga prison guards at saka yung mga ibang nakapreso, mga butante na ng Duterte. Baka mamaya sumisigaw-sigaw na rin ng Duterte, Duterte. At paparehistro na lahat sa Pilipinas para bumoto para mayor yung mga prison guards at iba pa mga detainees sa detention facility. Okay, bukod pa po sa kanilang social hall, tignan po natin ano pa yung facility na nariyan. Naku, may basketball court pa. Pero siyempre si Tatay Digong hindi na yan magba-basketball court. At hindi lang po yan, walang rehas ha. Meron pa yung grounds na po pwede silang maglakad-lakad sa labas na walang escort. Okay? Meron pong bakod